Welcome sa Mavs. May mga papakita ako sa inyo mga units ngayon from SRC and WE. So ito yung mga dumating natin kahapon. Hindi ko na isasama dito yung dalawang MK1 na Helios at saka Elite. So by tomorrow na. So unahin ko na tong SRC Night Viper. Ito yung unit, lapit mo onte. Ayan. So siya, John Wick 4. Ito yung version ni SRC ng John Wick 4. So with the markings, ayan, Pit Viper markings, TTI markings, and then naka fiber optic sights yung front sights. May TTI markings din dun sa rear sights. So kagandahan dito, naka dual power system na siya. Meaning pwede sa CO2, pwede sa gas. Okay, pero out of the box ang kasama niya gas magazine. And then, naka-reinforce internal parts na, naka-fix barrel na rin. Ayan. Hindi mo siya mahahatak. Though, yung compensator niya, nagagalaw pa rin. So, ito, talagang design na ito nakaganito. And then, naka 70 degrees na rin siya na gray hop rubber dun sa chamber niya. Naka 360 degrees na wheel. Steel guide rod with shock buffers. Pero guys, mag-slide lock pa rin to kahit naka-shock buffer siya. Meron lang siyang dalawang shock buffers for short stroke. Okay, so para medyo mabilis lang yung cycle niya. And then naka-steel magazine catch, steel safety pin, steel firing pin, adjustable trigger. Ayan, makikita nyo may allen na maliit dito na tornilyo. And then may magazine siya na 28+1 na magazine. Regular high kappa. Para tong TTI magazine na pang high kappa din, pwede may pang high kappa. Okay, so compatible with WE and AW magazine. And then kasama na rin tong case. Yan. Okay, so mamaya i-test natin yan. Pakita ko muna sa inyo yung iba pang units. So, eto naman yung SRC Babayaga. So, sa wakas, meron na ulit tayo SRC Babayaga. Ayan, so ito yung John Wick 3 nila. Version naman ni SRC ng John Wick 3. Yan, complete markings. And then yung internal parts, the same naman kay Night Viper. Naka-fix barrel na rin. And then guys, si SRC pala, hindi siya fan ng mga threaded na outer barrel. So wala tong thread. Hindi kayo makakapaglagay ng isang conscion. Hindi kayo makakapaglagay ng tracer or any attachment dyan. And then yan, complete markings. Naka non-slip na grip. And then, di ko sure kung before, yung mga SRC John Wick 3 nila, adjustable yung trigger. Kasi nakita ko lang siya dun sa Night Viper. Pero ngayon, itong John Wick 3 na to, yung bagong batch, is naka-adjustable yung trigger. And then, magwell is TTI, with TTI markings. And then, mag capacity, mga nasa 40 rounds to kasi medyo, tingnan nyo guys sabihin natin mga 35, medyo labas siya ng onte. So siguro nagdagdag lang sila ng mga at least mga 5 na BBs. And then yung mag catch nya, comparing it with the EMG, hindi siya ganun kalaki. So hindi mo siya ma-aksidenteng matatabig or madadaplisan ng kamay. Minsan kasi accidentally sa sobrang laki ng mag catch or magazine release na tatamaan, ito saktuan lang. And then guys, ayun, hindi ko maalala, parang sa new batch yata walang hindi ko maalala yung basta parang meron yatang batch ni SRC Night Viper na walang markings, diba? Parang diba? So ngayon sa new batch guys, ayan, may magwell na siya. Siguro madaming nag-complain about doon. Okay, so mamaya-maya na natin sila i-test. Punta muna tayo dito sa sa bago nilang model, which is the Troika MK1 light. Light pa to? Hindi, MK1 lang. So wala naman nakalagay na light kasi merong Helios at saka tawag dito, Helios at saka Elite na light. Okay, so teka lang, check ko lang. SRC Troika, hindi ko kabisado yung hindi ko kabisado yung what do you call this, yung upgrade niya.
Eka, SRC Troika MK1. Magano na tayo mag call Google Drive. Kung wala pa yatang net. Okay. So ano na lang natin kung ano yung nakikita natin. So ayan guys, yun nga nabanggit ko kanina, kamukha siya ni Night Viper. So metal slide, metal yung lower frame niya. And naka fiber optic sights yung front sights. And ito guys, naka-fix naman pero medyo magalaw siya. Naka-fix kasi hindi mo mahihila eh. And naka dual power system siya. So meaning pwede siya sa CO2, pwede sa gas. And then may magwell na rin siya. So yung magwell niya walang markings. Pero the same na forma kay Babayaga at saka kay Night Viper. And then hindi adjustable yung trigger niya. So regular trigger lang din. Okay, so naka non-slip na grip, naka-compensate. Barrel weights, ayan. So medyo mas malaki lang yung bunganga nung unahan. Kasi itong SRC na Night Viper, ayan. So parang ano, medyo maliit. Wala tong thread Okay, so yon MK1 na Troika. And then punta tayo dito sa ano, sa WE na G3 na power up. Okay, so ayan. So yung power up guys, nagdagdag siya ng inner barrel. Pwede nyo naman to gawin sa iba pang units. Or kasi ang dami naghahanap, pwede ba yung ano, pwede ba yung power up sa ganito ko, sa ganito ko? Actually pwede naman. Ang kagandahan lang dito is nakaset kasi to sa pistol na WE. And hindi nyo na kailangan ng thread para mag-fit in yung mismong suppressor. Kasi yung pinaka-thread niya is compatible na dun sa ano. Kasi di ba usually pistol, and then kukuha tayo ng bibili tayo ng thread for ano, for attachment, for suppressor or compensator attachment. Ito kasi yung mismong silencer compatible na dun sa mismong unit. Ayan no. And then syempre ang ano naman ito, naghahaba ka lang naman ng inner barrel para lumakas yung unit. So yun lang naman yung nadagdag dun. And ayun, so ang meron tayo is WE G3 na G17 G3 tama, power up. So FPS nito out of the box is around mga 430, mga ganun. So i-test din natin to mamaya-maya lang. And then mag capacity is 26 rounds. Okay. Game. Test na natin to. Oo nga haba O guys, ito. So, internal parts, nabanggit ko naman na kanina. So, kung ako tatanungin nyo guys, sobrang good si SRC. Out of the box. Kahit yung mga Umarex nila guys, sobrang gaganda ng mga parts. And, out of the box out of the box. Kasi mostly is talagang SRC naka-steel parts na. And ang kagandahan kay SRC guys, may CO2 magazine na, tsaka dual power, naka-dual power system. Sige, test natin tong Night Viper. By the way, yung ano niya pala, yung tawag dito, selector, ayan. So, ito yung safety. Pag naka-hammer down, tsaka palang mag-engage to. Hindi nga po pwede itong ipilit kasi mapuputol yung sa loob nito Sige, test natin. Yan, ilan? 328. Yun, nakita nyo, di ba? Yung cycle niya maganda. So again, naka dalawang buffer na to. SRC Night Viper. And then, ito yung SRC Babayaga Beta. Ayan, 369. So, comparing it with the, Night Viper, FPS nito mas malakas na sa 369. Yan. And then, itong bagong SRC. Yan, 330.
Ito pala yung sights nyo. Medyo, tama lang, the same lang din pala. Ayan. Hindi ko napakita kanina eh. Maganda yung sights. Ayan. May ano lang siya. Comparing it with the ano, parang kapatid lang din eh, oh. 'Di ba? Ano? Kumbaga parang wala lang tong markings, 'di ba? Tsaka yung weights niya sa unahan, yung barrel weights niya sa unahan, iba. Magkaiba. Okay, so punta na tayo dito. So sa mga naghahanap ng malakas na FPS na unit, eto guys, ano to, pangmalakasan. Teka. Ilan? Ayan, 449. 441. James Bond eh. Ayun, nasa ano 390 pataas. Ito. So ayun, if ever na ayaw nyo naman to, ayaw nyo ng Glock 17, meron naman tayong available na kit for WE and AW. So ganun pa rin. Ano siya, set siya ng suppressor at saka inner barrel. So ganito na rin mangyayari, ganito kahaba na rin. So kung gusto niyo magpalakas, may WE unit kayo, gusto niyo magpalakas, meron tayong set dito for only 1,800. Okay? So ayan. Tomorrow guys, i-vlog ko yung dalawang unit na natitira for SRC, yung SRC Elite at saka SRC na Helios. Tomorrow na lang, okay? So yung mga hindi pa natin na vlog na units gaya nung mga nauna na VFC, yung SMC, kahapon din na vlog natin yun, no? So kasi may mga bago pang dumating eh, may mga XM 177 pa. So yun, i-vlog natin by Monday na siguro. Okay? So yun, happy weekend sa lahat, and kung may mga questions kayo regarding units, mag-PM lang kayo sa page natin. And para doon sa mga new subscriber namin, mag-follow kayo and like dun sa Mav Sabi Shop. Okay? Bago na yung page namin kasi na-block yung page namin na all page. Okay? Thank you.